Sa isang malawak na kabukiran, may isang kinaiinisan at pakinabang ng mga magsasaka. Sila ay nagtatago sa mga putikan at palayan, sumusuot kung saan-saan, lalo na kung may tubig. Mga problema at sakit sa ulo ang mga hatid ng mga nilalang na ito. Sa mga magsasaka, sinisira nila ang mga murang palay tulad ng bagong tanim or mga punla. Isa pa, nakakasugat din ng paa ang kanilang mga shell kapag basag at naapakan. Ngunit may hatid din na pakinabang, ginagawang pulburon, pamain, at pwedeng ihain sa mga handaan at kalimitang inuulam, ginagawang adobo o ginataan. Ito'y nagkalat sa kabukiran kung saan-saan. Hing kami agala iti bisikol mga idol kadwa dagiti kakawa ubing nga kadribong ayta mga idol. Di bisikol mga idol, isang uri po ng shell na nabubuhay sa fresh water. Ang kuhol ay nagmula sa Afrika na dinala naman sa Timog Amerika at dinala naman sa Asya. Ang mga kuhol ay nagmula sa sinaunang hayop na suso at mga tahong. May mga uri ng kuhol, kuhol na lupa, kuhol na tubig, kuhol na ginto, kuhol na pilak, at kuhol na itim. Ang mga katangian ng kuhol, mabilis na paglago, madaling pangingitlog, at hindi madaling mamamatay. Kung kainin naman ay maraming benepisyo, nagtataglay ng protina, vitamina at mineral, at may omega-3 pa, na kung saan ay nagpapabuti ng puso, nagpapataas ng enerhiya, at nagpapabuti ng sistema ng pagtunaw. Pakita man. Data. Data ti lang nga dagiti bisikol mga idol. Data kalalay nga na dagiti babasit. Naimas nga mapatakki nga ko. Dagiti dadakkel mga idol, iso aji ti sulibom mino ka. Sa ti naimas nga aramidon nga ka. Kilawon, no saan iadobo no ka. Kakadwa dagiti ubing nga katribo. So dati kadwa nga mapanagala ti bisukol mga idol. Kasama ko ang mga katribong kabataan na nagtipon-tipon upang magplano ang gagawin sa araw na ito. Sila yung grupo ko noong naming-meet kami ay sila rin ang kasama ko at kusang nadagdagan dahil nais din daw sumama sa amin ang gagawin naming pamumulot ng kuhol. Ang kuhol kung panahon ng pagbubungkal ng lupa sa kabukiran ay parang bato sa kalsada, karami ang mga kuhol na nagkalat. Dahil mula pa noong unang nailagay na sa kabukiran, ang nilalang na kuhol ay pahirap na at pasakit ng dala sa mga magsasaka. Hanggang ngayon ay hindi pa nila napapatay o nauubos man lang kahit latagan pa ng mga napakamahal na lason para sa kuhol, ay hindi alintana ang pagdami nila kung susumahin ay isa ng expenses ng magsasaka sa pagbili ng pestisidyo para sa kuhol. No, ada ko mamakapanunot nga dagiti kakabsat nga katribo nga ubeng no kasta nga panagtatalon. Tandanan da konforme di tandanda kadagita kakabsat nga katribo. Oh, tandanan da. As pangarigan ko matadataltalon da nga may sa hektarya, may sa ugoy. O pagsasaron mi dan, pag-aabayan mi da nga kastan, pagpidutam. Uray basit kindakkel nga bisukol ko pidutan da data. O di at least makamenos ka ti may spray nga kwa. Aji gatang mo ti pag-spray mo. Tandan mo la kadagito ubingay. O nakatulong ka pa ay. O dapat ti libre nga si daan. O di nagado nga benepisyo na dyan no kas diti pamayan dagiti manalo nga daduma niya. Bata. Noong unang panahon, maraming uri ng shell na nakukuha sa kabukiran. Andyan ang birabid, liddag, kusikos, agurong, biyala at kuhol at iba pang mga freshwater shell. Ngunit dahil sa pestisidyo, insektisidyo na ginagamit ng mga magsasaka,
ay unti-unting nauubos ang mga lahi ng freshwater shell. Bukod tangi ang kuhol na ito dahil sa ilang dekada ng nagagamitan ng panglason ay dumadami pa rin sila. Itong kuhol na ito ang may pinakamatibay at pinakamatatag sa kanila. Kahit anong uri ng lason ang kanilang nalalasahan ay nabubuhay pa rin. Paano kaya mapupuksa ang mga kuhol na ito sa ating buhay, lalo na sa mga magsasaka na pilit pinagkakasya ang gagamitin at gagastusin sa kanyang kabukiran? Ako po si Bong Barcena, nagkukwento sa inyo ang mga kuhol sa kabukiran.